Hoy, alam niyo yung trabaho niyo, ha? Bossing! Bossing! Pumili Ayoko niyan. ka na. Ayoko niyan. Ha? Ayoko niyan. Ninong, ang pogi-pogi mo. Hindi pwede sa industriyang ito ang mga ganyan. Ayusin nyo, ha? Ayusin nyo, ha? Cut mo yun, ha? Kung papakita yun, baka makita nila yung tunay ko ugali, ha? Sige. Welcome na naman sa isang episode ng Meal of Fortune. Bago natin simulan, pakita muna natin ang mga ruleta natin. Pasok, pasok. Oh, yung damdamin mo. Sabi mo yung damdamin mo. Ninong! 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 Ang pogi mo! Yun, ikaw. Damdamin mo. Ninong! Ninong! Ah, ikaw. Ninong! Ang macho mo! Yan, ganyan dito sa Meal of Fortune. Kung ikaw ay first time makapanood ng segment na to, simple lang naman. Nakita niyo na yung mga ruleta sa likod natin na sa totoo lang, di pa rin kami nakapagpagawa. Dito sa Meal of Fortune, pare, hahayaan natin na ang kapalaran ang magdikta ng lulutuin natin, pare. So makikita niyo dito, explain ko lang uli, baka may first time nanonood eh. Explain ko lang uli, meron tayo ditong cuisine, meron tayo ditong dish, at meron tayo ditong protina. Kung ano man ang lalabas sa mga ruletan to, yun ang lulutuin natin. Ano, simulan na ba natin to? Oh. Simulan na natin. Flavor na uli. Baka may mag-comment na naman na hinihinto ko sa comfort zone ko eh. Ano ba pangalan? Si Wayne Flores. Alala ko. Handa na ba tayo mga inaanak? Sabay-sabay tayo, pati mga nanonood dyan sa kanya-kanya mga bahay. Meal of Fortune! Lagyan mo na sound, Jerome. Lagyan mo na sound. Yan. Alauna. Alas 2. Alas 3. Hop! Mexican! Eto nga, gumagalaw pa rin, no, pre, oh. Wala na kumali, pabalik-balik, oh, di ba? Tigilan nyo na po kami. Wala po kaming ginagawang masama. Okay na po. Okay na po. Wala po kaming ginagawang masama. Hihinto na po kami sa mga kaguluhang ito. Oh, dito naman tayo sa dish natin, pare. Sabay-sabay tayo! Meal of Fortune! Alauna, alas 2, alas 3. Ha! Caldereta. Mexican caldereta. Wag puset. O, dito naman tayo sa protinang gagamitin natin doon sa ating Mexican caldereta. Game? Sabay-sabay tayo, mga inaanak, pati lahat ng nanonood dyan sa bahay. Meal of Fortune! Ano, gumegewang po. Pati upong gumegewang, o, di ba, o? Alauna. Alas 2. Alas 3. Oh! Hipon! Mexican calderetang hipon. Dito sa Meal of Fortune, 3 ang niluluto natin lagi, di ba? Isa pa, bagong dish na naman to, di ba? Sabay-sabay tayo mga inaanak, Meal of Fortune! Ano yun? Alauna, alas 2, alas 3! Korea na naman. Okay, sinabi namin nung nakaraan, kapag lumabas uli yung dalawang variable sa, alam mo yun? Dapat wag nalalabas yung kaldereta. Hindi kaldereta, ano yun, Korean binagoongan. Kapag Korean binagoongan ulit, wag na. Kasi yun yung mga naluto na natin dati, di ba? Dito naman tayo sa dish natin, di ba? Sabay-sabay tayo mga inaanak, pati lahat ng inyong kapitbahay, kahit yung may nakaharang na kotse sa gate nyo, Meal of Fortune! Inasal. Korean inasal. Pwede yan, Pwede yan. Pero teka lang. Baka pusit na naman yung lumabas di ba? Okay, dito naman tayo sa protina natin. Handa na kayo mga inaanak? Hoy, tanong. Nag-research ako. Handa na kami. Lagi kami handa. Okay, sabay-sabay tayo mga inaanak. Meal of Fortune! Ayun, umaalog pa, diba? Ina pusit. Pero parang pwede. Mukhang masarap. Korean pusit inasal. Okay. So, ang dish natin ay Korean pusit na inasal. Doon tayo sa ating pangatlong dish, pare. Handa na ba kayo? Handa na. Okay. Bakit siya lang yung handa? Ayaw na nila. Handa na ba kayo? Handa! Sabay-sabay tayo mga inaanak. Meal of Fortune! Mabilis lang to. Ha! Mexican ulit. Sa isa pa. Meal of Fortune! Ha! Mexican ulit. Pucha. Pag ito Mexican ulit, Mexican na tayo. Pabaliktad naman. Pabaliktad tayo. Okay. Sabay-sabay tayo mga inaanak. Meal of Fortune! Ha! Ano ba? Ha! Japanese.
Mexican. Anong kayang putahe ang lalabas dito sa ating Japanese. Ay, Japanese pala. Sorry. Japanese. Okay. Dara kayo? Gana! Sabay-sabay tayo mga inaanak. Meal of Fortune! Menudo. Japanese. Menudo. Dito naman tayo sa portika natin. Wagpuset. Sabay-sabay tayo. Meal of Fortune! Okay. Alvin, ano-ano ang mga putahe natin ngayon? Mexican kalderetang hipon. Mapula. Korean pusit inasal. Medyo mapula? Japanese menudo chicken. Okay. Medyo interesting at challenging yung mga dish na nakuha natin. Kaya ano pang gawin natin? Mag-research na tayo. So, Mexican squid. Ano wallpaper mo? Ay, oo. Hindi nga, usog ka dyan. Palitan ko yung magkatikip. Konti na lang, oh. Sana walang karating na mamagitan sa atin. Mexican kalderetang hipon. So, doon muna tayo sa Mexican and hipon. Mexican shrimp, easy Mexican shrimp skillet, Mexican style grilled shrimp, camarones al mojo de ajo. Ang pangalan pa na, parang Nakakatakot. diba? Mexican shrimp ceviche. So, hilaw na hipon. Hilawing hipon. Tapos, nasa hard shell tacos. Parang masarap to pero teka, hilaw ba to? Ayun may tahin siya Pero wait lang. Mexican caldereta. Kalderetang hipon. So, hindi tayo pwede mag-ceviche. Masarap sana to Pero pwede natin kunin yung idea ng hipon na nasa hard shell tacos or even soft shell tacos. Tapos lalagyan natin ng kaldereta flavor. Pero siguro for now, yun siguro muna tayo. Kalderetang hipon. Siguro i-grill ko yung hipon. Tapos meron tayo parang kaldereta sauce. Tapos yung sauce, ang base doon yung ulo ng hipon. Tapos ilalagay natin siya sa tacos. Ganon siguro muna. Korean pusit inasal. So, search muna tayo. Ba't Korean pusit? Korean squid. Stir fry. Lahat ata ng culture nag-i-stir fry ng spicy stir-fried squid. Inasal. So, kailangan ihaw to. Paano natin siya i-combine sa kanin? Korean dishes. Hanap tayo ng Korean dishes, tapos papalitan natin yung protina ng pusit inasal. Parang gano'n. Bulgogi, kimchi, japchae, bibimbap, jjajangmyeon, Korean fried chicken, sondobujjigae, Korean dumplings, buldak noodles ba to? Yung chicken, fire chicken. Pwede tayong gumawa ng fire squid. Diba? Squid buldak. A heavily spiced barbecue chicken dish. Ano ang chicken sa Korean? Pareho din ang chicken dito. Hindi, ibig sabihin yung puset. May tuka din, ganun ba? May pakpak, may palo. Nangingitlog din. Wiset. Chicken in Korean. Dalg. Iniisip ko kasi, baka mamaya yung salitang buldak, may salitang chicken sa loob. Parang parang torikatsu. Chicken na agad. So, hindi ka pwede mag-fish torikatsu. Alam mo yun? Literal meaning of its name is fire chicken. Bull means fire and duck translates to chicken. Okay, sige. So, ano yung squid in Korean? 오징어, Ojingo. Bull ojingo. Ganun ba yun? Pwede ba natin gawin yun? Fire squid? Why not? Pwede siguro yan. Type mo, fire squid. Yan ang pusit ng Fire Nation. Oo. Bull ojingo nga. 불오징어, Ayun. Bull ojingo ramyun. Ito. Spicy stir-fried squid. Ojingo bokkeum. So, Japanese menudo chicken yung last natin. So, Japanese chicken. Kasi, kung isipin mo, ano nga ba ang menudo? Manok na niluto sa tomato sauce. Parang yun siya, na may patatas at carrots. Wala naman talaga siyang identifier. And honestly, ang chicken menudo, technically, chicken afritada na yun Japanese chicken with tomato sauce. Specific yan. Okay, katsu. Tomato chicken teriyaki. Ito para simple lang naman to. Karage. Pwede yun. Yun, pwede, di ba? So, pwede i-plate mo lang yung karage dun sa sauce ng menudo. Pwede tayo mag-curry menudo tulad na sinasabi mo para masarap nga yun. So, technically, Japanese curry na may tomato sauce. Oo, di ba? Pwede. Tapos karage, kanin. Okay, sige, ganito. Mag-research pa ako mamaya, pampatulog. Pero for now, tayo siguro? Curry yung maganda. Oo, yung curry. Tomato curry na hindi naman malayo sa katotohanan na maging masarap. Diba? Sige na. Natutulog na ako para makapag-isip ako. Huwag yung peppers ka. Kung tulog sige nga, kung tulog nga yan, tataas lang ang kamay niya. Ay, grabe! Kung tulog yan, hindi dapat gagalaw yan dito. Ay, grabe! Sige nga, kung tulog yan. Sige nga. Hindi talaga gigising yan.
Ay, grabe! Oh, sino talaga yan? Nakataas din yung isang kamay. Yeah. Sige nga, kung tulog talaga yan, hindi talaga. Kita! Sumising kasi dito. Okay, eto na. Kinabukasan na, pare, at lulutuin na natin yung resulta ng ating kapalaran. Diba? So, unahin na natin yung Mexican calderetang hipon. Etong napagdesisyon na namin ay gagawa kami ng soft tacos. Mahirap humanap nito. Actually, isa pang kino-consider namin is yung hard shell taco. Kasi ang hard shell taco pala ay Amerikano na. Yung soft taco, sa nakita ko, kumbaga yung idea ng taco, ang dali niyang gawing sariling atin. Kasi basically, basta meron ka nito, tapos patungan mo ng kung ano-ano yan, yun na yun. Atin na yun. Oo. Lagyan mo ng kanin tsaka tinapa yan di ba? Atin na yan, di ba? Oo. So dahil meron tayong hipon, nagawa tayo ng shrimp stock gamit yung shell tsaka ulo ng hipon natin, which is eto. Di ba? Lagay mo na agad yan dyan. Mantika. Sindihan na natin yan. Gusto kong bigyan ng Mexican flavor yung caldereta natin. Alin ba dun yung pwede natin kunin at palitan ng Mexican ingredient na maglilend ng Mexican flavors, pare? Ang caldereta maanghang. Ang sile ay ano yan? Talagang part ng identity ng Mexican cuisine yan. To the point na ang dami nilang klase ng sile. Tayo kasi ang sile natin, ano lang, labuyo. Ang labuyo pala, sabihin ko lang yun yung malileta. Yung mga malalaki, Taiwan F1 yun, hindi na labuyo talaga. Labuyo talaga yung native, oo. Pero sa kanila, maraming klase at kumuha tayo ng ilan. So, meron tayong, teka, i-confirm ko lang yung pangalan. Admittedly, hindi ako familiar masyado. So, ito ay arbol chilies, pare. Yung parang ginagawa ng tropa mo pag nakita yung sobrera mo. Arbol na lang yan. Ito ay ancho, yung di pumapansin sa atin. Oh! So, ito, admittedly, no, first time kong gagamitin itong mga to. Kung tatanungin nyo ako, kung ano-ano ba sila, mabibigo kayong kumuha ng sagot sa akin. Pero ang masasabi ko lang, ito yung mga bagay... Hawakan mo. Diyan sa huli, hindi mo na sinabi. Hindi ko pa sinabi. Guajillo, pare. Pero nga, hindi ako sanay dito sa mga to, aminin ko yan. Pero ang mga nakikita ko, binababad nila to para ma-rehydrate. Kasi dried to eh. Babad natin sa maligamgam o medyo mainit-init na tubig yan. Ano kung tama ba itong ginagawa ko? Pero ganito mag-explore eh. Gagawa ka ng mga bagay na hindi mo alam, di ba? Tapos isa pang siling ilalagay natin ay eto. Yan. Chipotle in adobo sauce. Uy, mukha ko yan. Yan. Pag naamoy mo to, pre, sasaya ka. Di ba? Ang galit ka. Oh. Kaibigan, kalma lang. Di ba? May barbecue sauce siya, tapos pag tinikman mo siya, so ano to, magbibigay ito na smoky na lasa. And alam natin pare-parehas na masarap ang smoky caldereta kasi nakaluto na tayo niyan. Smoked caldereta, di ba? Naalala mo? Anyway, gawin na natin yung caldereta sauce natin. Tigilan na natin yan. Let us stop. 2 sibuyas. Kaya ba to? 2? Kaya. Yan. Kaya nga 2 medium na sibuyas. Hindihan na natin yan. Basta gawin natin yan. Tapos, tinutusta minsan yung kamatis. Pwede nyo namang iihaw, pero ako i-blowtorch ko na lang para lang mabigyan ng kakaibang something. Iba talaga amoy, no, kapag sinunog mo yung kamatis. Yan. Konting bawang. Tapos, igisa lang natin to hanggang ma-dehydrate siya. Tansya ko around mga 5 minutes on medium heat. Dito na tayo sa hindi ko sure. Medyo lumambot na siya ng konti. And lalagay ko tong lahat ng sila to para maanghang in true Mexican fashion, di ba? Tapos, yung mga maliliit natin, lagay na rin natin dyan. Tapos, etong malaki, medyo siya, leathery siya. Sige, chopin natin to. Yan. Natin dyan. Gigilingin naman natin lahat mamaya yan. Mas konting tomato paste lang. Kasi pwede tomato sauce kung gusto nyo. Mas, sa mga kaldereta, mas komportable na talaga akong gumamit ng tomato paste. Yan. Isa lang natin yan. Konting luto lang sa tomato paste. Tapos yung sabaw natin, lagyan na natin to. Tapos bigayin lang natin. Tapos, bago natin siya i-simmer para lumapot. Kasi sabi ko, gusto ko nga itong parang fine na sauce. Subukan nating pinuhin pa. Sana magiling kahit yung matigas sa chili. Walang baterya par, hindi nyo chinarge. Sakit ba sa ilong? Ayan na. Naramdaman na nila. Oo. Pero yung kulay niya, pre. Ang deep. Hindi ganyan yung kulay ng mga typical na kaldereta natin. Kasi maitim nga yung
Parang deep red, deep brown yung mga siling ginamit natin. Siyempre, kaldereta, kailangan natin ng liver spread, pare. Diba? Tapos, alam niyo naman paano ako magkaldereta. May ano pa minsan, may gata, may butter pa yon, di ba? Pero medyo mag-hold back tayo dito. Baka keso lang ang ilagay ko. Pinag-iisipan ko pa. Meron pala tayo nakalimutan ilagay na sili. Ating chipotle in adobo sauce, pare. Adobo sauce nakalagay, oh. Di ba? So, ano ba talaga ang adobo? Di ba? Yan. Hindi ko na blender to, madali naman siyang madurong, malambot naman siya. Hindi siya amoy kaldereta. Patis, pare, hindi naman authentic ginagawa natin dito, fusion to, di ba? Surprisingly, hindi siya ganun kaanghang. Paminta. So, reduce na natin ng konti to, tapos lutuin na natin yung hipon natin. Pag kaldereta, Sir, rolling na po. Kapag kaldereta, may patatas at carrots, di ba? May mga nakita akong soft tacos, tulad ng ginagawa natin, na merong, paano ko sabihin to? Parang coleslaw. Parang hindi ko trip yun. Parang hindi bagay sa kaldereta yun, di ba? So, gagawa tayo ng parang ganun din, pero patatas, carrots, pero dadagdagan natin ng ano. Gagawin natin siyang crunchy element. Kasi wala nang malutong dito sa atin. Kasi soft shell tacos nga to, di ba? So, gagawa tayo ng yung paborito, Pike Nike. Pike Nike. Meron tayong patatas dito at saka mandolin. Kakain na naman tayo ng Pike Nike tao. Ano ba ayusin to lintik na to? Carrots. Tuloy na natin ng ganyan-ganyan. Lagay na natin dito kahit di pa masyado mainit. Ayan, so hintay lang natin maluto to. Tapos, hipon na lang to. Sa halos assembly na tayo di ba? Yan. Tao. Ito na yung Pike Nike. Yung ganyan, yung nag-brown yung carrots, hindi na siya orange, pero masarap yan kasi yung carrots, mas matamis yan, di ba? So, pag nag-brown yan, nag-caramelize. Sin. Ganda, oh. Mas magpasaka ka ng Pike Nike sa bibig mo. Okay, di ba? Yung hipo natin, timplahan lang natin to, patis. Yung oil poach lang. Maganda kasi talaga texture. Iba talaga texture nito. Nababalan talaga dapat yung apoy niya para hindi siya ma-overcook. Okay na to. Basta kumulay orange, okay na yan. Pero tikman natin to. Ang sarap. Tikman mo. Hindi mainit. Wala, hindi mainit to. So, naghiwa na ako dito ng pino na sibuyas at kamatis. Yung kamatis, tinanggalan ko ng buto. Asin, konti lang. Tapos, lemon. Konti na lang, pabigay na to Actually, masarap pala yung yung lemon na pabulok na. Para siyang nahinog na siya Para siyang mas matamis. Oo. Tignan mo nga, mas matamis. Ano ako, baby? Di ko kaya. Alam mo, tatawi. Gagawin tamis. Tikman mo. Kaya natin ng konting berde to. Spring onions lang. Mas maganda sana kung cilantro Kaso una sa lahat, mahirap humanap nun dito sa amin. Konting olive oil. Para lang makinang. Paminta. Haluin natin yan. Haluin natin. So, kumpleto na ata tayo. Assemble na natin to. Ininit lang namin yung tortilla namin. Medyo matigas siya kanina. Ganoon naman iniinit naman talaga. So, lagay natin dyan. Rekta na natin dito. 3 piraso. Para... I love you. Kuha tayo ng konting natin, caldereta sauce natin. Mexican caldereta sauce. Lagyan natin dyan. Tapos yung crispy element natin na carrots at patatas. Konti lang. Yan, ganyan. Tapos hipon. 2, 3. 2 lang, no? Tingnan natin. Ayan, parang kaya naman. Tapos, konti pa nung sauce sa taas. Parang ayoko nang lagyan ng keso. Salsa na lang, no? Salsa. Yun. Yan. Yan. At eto na, pare, ang ating Mexican calderetang hipon. Kung tutusin, medyo madali lang naman, medyo maproseso ng konti, pero meron kayang kinapuntahan yung mga proseso na yun. Malalaman natin yan pag tinikman na natin yan. Kaya, Jerome, gusto mo ka muna. Konti lang. Mukha siyang taco na may sense. Diba? Amin mo. Amoy lang Amoy lang Nauna ka diba? Sino ba unang tinuli sa atin?
Tikman na natin to, pare. grade 6? Oy. Uy! Hindi, bakasyon. Grade 5 pa grade 6. Wey! Oo, gago. Sabi mo bakasyon ng grade 6. Hindi. Isang taon lang ang delay ko. Grade 4 kasi bakasyon, doon ka magpapatuli. Anyway, tikman na natin to bago pa magka-reveal ng secrets dito. Diba? Ang una ba talaga maaamoy is yung salsa, freshness. Ang kaldereta, deep flavor. So, medyo nag-worry ako. Pero happy ako sa itsura niya. Pero, Ganda nga. ang ganda naman. The perfect bite, pare. Masarap, pare. Masarap siya. Parang hindi siya kahapon lang kinonceptualize. Alam mo yun? Parang itong lasang bestseller, di ba? Oh. Alvin, Uy. halika dito. Naku, 3 lang yan. Uy. Marami pa dyan. Gumawa kayo. Di ba? Midili ka dito. Saan ka pupunta? Dali. So tama nga yung salsa. Di ba? Ang sarap. Masarap nga. Ang sarap nga daw. Di ba? Lasang bestseller. Lasa siyang bestseller. Ang problema ko dito, tulad ng mga bagay na naluluto natin dito sa Meal of Fortune, hindi ko mahanap yung caldereta element. Hindi siya lasang caldereta. One can argue na baka kaya siya hindi lasang caldereta kasi hindi karne yung ginamit mo. Tapos, isa pang concern ko, ano ba talaga ang lasa ng kaldereta? Hindi ba tomato sauce lang yun, pre? Ganito kasi, sa amin kasi ang kaldereta na may mga keso-keso pa yan, di ba? Yung iba, ang kaldereta nila talagang cook down tomato sauce lang talaga. Kamatis, sibuyas, bawang, tapos kinook down na siya ng matindi, tapos yung lasa ng karne, yun ang kaldereta sa kanila. Pag tinanggal mo, dahil ang konti ng elements siya, pag tinanggal mo ba yung baka, hindi na ba siya lasang kaldereta? Di ba? Parang ganun siguro. Pag tinanggal mo ba yung dark meat, yung karne, di ba? So baka ganun, di ba? Ngayon, as a dish na kayang tumayo on itself, pasok to. Pasok na pasok to. This is really inside the bag, pare. Pasok na pasok talaga, penetrated. Masarap siya, pero nga, menos konting puntos kasi hindi siya lasang kaldereta. Hindi mo siya market na kaldereta. Pero kasi, ang punto naman nitong Meal of Fortune, paano ba tayo makakaisip ng mga bagong putahe? Diba? Kuha ka ng idea dito, kuha ka ng idea dito, tapos pagsamahin mo. Baka nang may keso, baka magbago sa kanila. Sige nga. May nakahanda talaga kasi kaming keso dito. Yan. Hindi na natin kailangan tunawin to. Pero sige. Yan. Maglalasang kaldereta kaya? Diba? Okay. Lasang kaldereta ko. Pero tulad nga na sinabi ko kanina, yung kaldereta ko ay hindi kaldereta ng lahat. Ano mas prefer mo? May keso o wala? Masarap yung may keso. So either way, okay ka. Mas feel ko yung walang keso, pero not saying na hindi masarap yung may keso. Pero mas malapit siya sa kaldereta ko kapag may keso. Yun yun. Kapag ba pinasok natin dito yung keso, mas maglalasa ang kaldereta ba siya? Baka. Para sa akin, successful tong dish ito, kaya doon na tayo sa ating pangalawang dish. Japanese Menudo Chicken. Hindi, pero yun nga, gagawin lang natin ngayon ay curry sauce na may tomato sauce. Ganun lang. Ang inaano natin dito, bagay ba yun? At meron sila nito, pre. Baka nakikita nyo na yan. Ito yung mga, parang Knorr cubes, pero curry. And ano to, para siyang roux. Actually, pwede kayong gumawa nito. And gumawa na kami nito noon sa katsu, parang curry katsu episode natin. Alam ko, short format lang yun. Ito ang gagamitin natin yun kasi gusto ko rin gumamit eh. Naalam ko lang kung alin dito yung mas maanghang. So, ito, nakalagay level 1. So, malamang ito yung level 5. Oh. Paano yan? Instructions ng level 1 yung gagamitin ko. Naku, yari tayo dyan, diba? Pero may instructions dito na hindi ko alam kung paano. Oh, ito. So, meron dito, usually kasi kapag tumitingin ako ng mga instruction mga number lang tinitingnan ko. O, 750 ml ng tubig nakalagay. Ayan. Ang galing! Si Gago nakasura to. Tubig ba nakalagay? Ayun. Nakalagay 3. Tapos binasag yung isa. Nandyan pa rin. As needed. As needed. Okay. Gawin natin yan. Etong ano natin, sauce na to ay hindi lang to parang spices na pinaghalo-halo. So, sebo to, pre. Gatin mo. Ikaw! Isa lang tikim siya. It's not that bad. Ang inamos ko yung Duhart. It's not that bad. Malamnam. Tapos hindi siya maanghang. Hindi nga. Sige, balik natin to. Hindi, ito na yung gamitin natin. So, 750 ml. Parang doubtful ako na kaya magpalapot niya na 750 ml ng tubig. So, bago natin pakuluin yan, iminudo muna natin step. Mag-isa muna tayo ng sibuyas, kamatis, bawang, di ba? Idol kita eh. Talaga, idol mo ako? Kiss mo nga ako. Pingin ng cup. April boy.
grabe. Birthday mo, April! April boy! April boy! Tapos, konti lang yung mantikang ilalagay ko. Actually, yun, nandito lang sa bawang. Baka enough na to. Diba? Tapos, tiskama. Wala to sa instructions, ha? Pero, yun nga yung gusto nating malaman kung bagay ba. Palagi ko naman babagay. Ba't hindi, diba? Gisa-gisa lang natin ng konti yan. Pasiwa na tayo ng patatas at carrots. Patatas na yun, parang kakabunot lang, ha? Kasama ba sa timbang lupa na ito? Medyo maliliit lang. Menudo size ba? Parang ganun. Carrots, ganun lang din. Wala sa instructions na igisa, pero why not, di ba? Tapos sabi doon, pakuluin daw siya ng 20 minutes siguro para lang maluto yung patatas at carrots. So, lagyan na natin yan. 1.5 liters, pero maglalagay naman tayo ng tubig as needed, di ba? So, lipat natin sa kabila yan. Kasi magluluto tayo dito ng karage. At madali lang yun, pre. Huwag mo na ikat yan. Mabilis lang to. So dati, nagluto ako ng karage. Nilagyan ko ng mirin kasi yun yung sabi sa recipe. Ano yung problema ko doon? Paano ko explain to? Nasunog siya. Kasi may tabis ang mirin tapos ipiprito mo. Diba? So ngayon, hindi na ako maglalagay ng mirin. Hindi ko to itatrato na parang karage. Pero lulutuin ko to na parang Pinoy fried chicken. Parang ganon. Pero yung coating niya iba. So patis, tapa mince. Oh. Tapat mo. Ano nangyari sa'yo? Oh, 30. Gago! Parang tinigiri ka. Hindi, ganyan. Hindi kailangan iganto yan. Kailangan iganyan yan. Para kayo hindi nagbabasketball eh. Paliwasan, mga bangko kayo pare-parehas eh. Hala, buhay ka pa. Paano ka pinulikat? Nakatayo ka lang naman. Tsaka para wala pa tayo 1 oras nag-shoot, 2 oras nag-shoot, mga ganon. Nakita mo yung concern ko. Tapat mo. Anyway, nor chicken powder. Tuloy yung trabaho. Itlog. Yan. Feeling ko lang yung citrus, ewan ko baka mali ako. Baka hindi siya bagay sa curry. Parang hindi ko sure. So, hindi ko ito lalagyan ng kalamansi. Pero may asim naman tong sauce natin kasi nga may mga kamakamatis yan. Pero dahil lulutuin natin, muted yung mga yan. Yan. Namutake lang natin yan. Usually, pagkakarage, pinakamaganda daw gamitin na starch dito ay potato starch. Sorry naman. Kailan pa ba to? Baka 2020 pa to, ha? Yung iba, dire-dredge lang nila. Ako gusto ko talaga yung madalas natin ginagawa dito, yung binababad talaga. Okay. Ayan, okay na yan. Babad lang muna natin yan dyan, tapos magpainit na tayo ng mantika. Nakalimutan ko pala, dapat pala igigis ako yung tomato paste, pero ilagay ko na lang dito. Medyo marami yun. Medyo marami yun. That is quite substantial. Haluin lang natin yan. Tapos dito, baka pwede na tayo magprito. Check. Pwede na. So, I think it's gonna work. What's gonna work? Kumpara, ito yung sinasabi ko, tira nyo. Iba yung itsura niya talaga. The paste is different. Yan, check natin to. Mukha talaga siyang malabnaw na menudo. Sana gumana to. So basically, yun na lang yun. I-assemble na lang natin to kapag naluto. Yan, basagin pa rin natin ng maliliit. Okay na to. Paro. Ngayon, kung may ibaling nyo ang inyong atensyon dun sa ating sauce. Nakuha nyo yung tamang lapot. 2 yung nilagay ko dyan, ha. Off-cam, naglagay ako ng isa pa. So tama nga, 750 ml na napalapot nung isang cube na yon, di ba? Ngayon, maganda yung lapot niya. Tapos, apparently, may timpla na pala siya. Pero, nabibitin ako. Hingyan natin ng konting patis. Pwede na tayo mag-plating par. Tara. Kanin, di ba? Lahat na ba yan? Sa yabo nga, nakakailang extra rice kayo, di ba? Pero yung sauce, nalagay ko sa sahig, ayaw i-cover yung karage natin. Lagay natin yan dyan. Nagawa muna tayo ng barikada. Wall Ryan. Wall Ryan yan. Wall Ninong. Yan. Garnishan lang natin yan. Garnish lang. Diba? Tapos, may pinadala sa amin dito yung in-order namin. Ito, togarashi ata tawag dito, yung chili flakes nila. Ayun, sarap. Diba? At ito na, pare, ang ating Japanese chicken menudo. Maganda naman siya. It looks alright. Ano pa bang kailangan natin gawin? Tikman na natin yan. Pero Jerome, bago yan, stop ako muna. Konti lang. Dito na yung sauce natin dito. Mapula. Mukha siyang menudo na medyo mas dark lang ng konti. Tikman na natin to. Kunin natin to manghang. Sige natin ng sauce. Uy. It's a perfect bite. Uy, si Des. Konbanwa! Good morning, good evening. Gabi na eh. Gabi na. Ay! Naging bagal. Matanggal. Konbanwa! Oishi! Diba? Kaya tanggapin. Ano yun?
yun. Pag ito in-order ko sa Yabo, Oo. matutuwa ako. Sabihin ni Yabo sa akin, meron tayong bago. Minudo, Japanese minudo curry. Uy. Oh, ay, ako ba inuulol mo? Sasabihin ko sa kanya, ay, hindi sir, ito, special. Matitikman ko to. Parang masaya ako. I mean, hindi ko sinasabi ang ginagamit ng Yabo na curry ay yung nakakahon lang. Malamang hindi. Parang may narinig pa nga ako, sabi dun sa comment, parang 50 ingredients daw yung yung curry nila. Parang may nagsabi lang sa comment nun. Eh, ito, putya, ang konti lang nito. Tsaka ang dali lang, di ba? Pero parang ang sarap. Ay, lika nga dito. Passing mo na ba? Uy, di pa. Hindi, wag ka muna. Tara. Handa ka na? Handa ka na? Sir. Handa ka na? Para kay Michelle. Anaw! Sarap nga. Yung curry nga may yung sa tomato nga. Sarap. Ano nga? Sarap eh. Ganda ng analysis mo. Ganda ng analysis mo. Mapagsalita eh. The perfect bite. Uy, huwag kang lumayo. Ana. Pero hindi ako makaring, hindi ko in-order yung... Di ba in-order? Oo nga pala, pa nag-iabot tayo, hindi ka nagka-curry. Katso ka lang. Ano ka eh? Mix ka. Mix ka. Oo, yung may Pero sipon. masarap daw pre kasi hindi overpowering yung curry. Hindi Yes. lang, hindi lang curry. Pero lasa mo yung kamatis din. Lasa mo yung asim. Nandun siya. Ganito yan eh. Kapag sinerve mo siyang, kaya ay, may niluto ko dito minudo. Minudo nga, uy, ba't may curry? O kaya, kapag sinerve mo to na curry, sabi mo, uy, curry nga, pero uy, ba't parang may kamatis? Ganon siya. Parang pre, saktong-sakto sa gitna, oh. Parang tayong nasa Ecuador ng mundo, pre. Talagang, nandun talaga siya, medyo mababaliw ka ng konti. Di ba kapag hindi sinabi sa'yo na ito ay minudo curry. Masarap siya. Surprisingly, pare. Surprisingly. So, doon na tayo sa huli natin, par. At ako ay kakain muna. Sarap na ito. Sa huling dish natin, ito ay Korean inasal na puset. Inasal, technically, ay to grill. So, nakita nyo, ihawa natin. Andyan na, di ba? Tapos, meron ding timpla. Subukan natin i-attempt yun. Honestly, mahirap timplahan ng puset kasi parang wala namang masyadong kumakabit sa puset. Madulas eh, di ba? Muna tayo ng sal marinade. So, meron tayo ditong atsuete rice. Atsuete water. Which is technically, atsuete tsaka tubig. Yun lang talaga siya, di ba? Kalamansi, nakita nyo naman yung juice, pre. Hinog na, pre. Orange juice na yun, di ba? Konting toyo, konti lang, para lang for the color lang mainly. Paminta, tanglad na parang tinakaw lang sa palengke. Haluin natin. Mas maraming palo, mas masarap ayon sa survey. Ngayon natin dyan. Tapos, may bawang kaming nakagiling dyan. Pero kasi, pag nasama sa ihaw yan, maaaring masunog yung bawang agad. Pwede tayo maglagay ng bawang na buo, tapos pipit-pitin na lang para lang makuha yung lasa ng bawang. Pwede rin naman garlic powder. Pero conflicted ako eh. Garlic powder na lang ba? Hindi, ito tayo. Pipit-pitin lang natin. Pit. Sino nagsabi? Sabi ng Jeep. Okay. Nasa utak ko pa rin kasi yung manok na niluto mo kanina. Sarap sobra. Diba? Ngayon na lang ulit after... Hoy! Ako, nakikitawa lang ako, pero nasasaktan ako, ha? Asukal. Masarap ang, inihaw na pusit na may konting tamis. Ina mo, tumalsik pa dito. Tapos lagay na natin yung puset. Yan. Ang pinag-usapan natin nung nakaraan, yung parang fire squid. Nakinuha natin inspirasyon mula sa fire chicken. Uy, social itlogan ha. Uy. It's eggy. Ngayon, magtitira tayo ng konti kasi calamares bukas yan. Tapos ngayon, nasan ngayon yung Korean element nito? Search mo, ano yung rice sa Korean? Sal. Gagawa tayo ng... Sal. Ang galing ah. Ang galing ah. Hoy, tama na, Alvin. Tama na. Hindi, tanongin mo. Ano yung rice in Korean? Hindi, kasi madami eh. Oo. Wala, pakita mo. Totoo yan. Oh, tama yan. Oo. So kaya ako tama na. So yung fire rice ay technically maanghang na fried rice. So gawin na natin yan. May kanin kami dito na may totong-totong. Ayan, yung tira namin kanina. Ayan, medyo malagkit siya. Which is, I think, okay na. Medyo malagkit talaga yung... Medyo parang Japanese rice yung lagkit ng ng Korean rice na na-try namin dati. Meron tayong bawang dyan, lalagyan natin yun. Pero lagyan na rin natin ng bell pepper. Basta may kanin yung culture nyo. Fried rice, parang ano lang naman yan eh. Kung ano pwede mong ilagay sa kanin, di ba? Parang na-figure out ng mundo na kahit ano ilagay mo sa kanin, masarap. Again, hindi authentic to, pare. Talaga ine-explore lang natin yung mga ganyang bagay. So, bawang. Ayan natin yan dyan. May leeks tayo dito. Ilagay na rin natin yung white part. Sayang eh. Pwede may lasa kaya yung ugat ng leeks.
Tapos dito pa lang ilagay na natin yung gochujang. Oh, eto na naman tayo. Gochujang. Ito yung nakita ko lumabas sa ano Korean spicy rice. Actually, meron talaga nito spicy rice na nakita ko. Di ko nga lang alam kung Korean ba yung gumawa nung ano na yun, website na yun. Hello, Gochujang. Yan, lagyan natin yan. Isa natin. Tapos, Korean chili flakes. Ito yung pagpaanghang talaga natin, tsaka pampapula talaga. Fire talaga. Isa-isa lang, mabilis masunog yan kasi dried spice na yan. Sal. Oh! Patis. Nor chicken powder. Yan. Parang nakukulangan pa ako sa pula. Parang gusto ko pa siyang anghangan. Walang anghang masyado. Walang anghang masyado. Tingnan pa natin. Konti lang. Kasi fire rice nga di ba? Tama. Par, okay na ako dyan. Ganun kabilis, di ba? Konting side dish. Kasi lagi silang maraming side dish. Gawa lang siguro tayo ng 2 o 3. May nakakalimutan pala akong ilagay. Squid pa rin di ba? Para may squid element lang yung hindi tayo kanin ulam. Ito pinato yung pusit na binabad ko. Oo, kanina ko pa binabad to. Siguro may 2 oras na nakababad to. Okay natin na ganyan. Dapat ginisa ko to kaso nakalimutan ko. Yan. Sagay na natin to. Yan. Para lang may konting texture at protina yung natin, yung bulsal natin. Actually, tuwidan lang natin ng konti, tapos okay na yan. Pwede na tayo mag-proceed dun sa mga natin, side dish natin. So, pag kumakain tayo sa mga samgyup, meron silang mga side dish na admittedly ako di ko naman masyado naiintindihan talaga. Pero isa sa paborito ko doon yung matamis sa patatas, di ba? Kung anong tawag doon, kasi hindi naman na mention yun, side dish lang tawag doon Sweet potato. Oh, so gagawa na lang ako ng matamis na patatas. Sa alam ko, nakita mo yung tumalsik sa bibig ko, di ba? So meron tayong baby potatoes dito, marble potatoes, lagyan natin sa tubig. Papakuluan ko siya ng may asukal. Diba, pansin mo yun, hindi lang naman yung matamis sa labas di ba? Ito, hindi ko talaga alam to hindi ko talaga alam. Ano lang, kumbaga instincts lang natin bilang kusinero. So, hindi ko i-claim na authentic to at hindi ko alam yung pangalan di ba? Brown sugar ba yun? Tingin mo, baka mukhang banana Q yun. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Para mas may flavor. White sugar tsaka toyo. Yan, lagay natin yan. White sugar. Tapos, toyo. Ngayon, meron pa tong sesame seeds tsaka sesame oil. Pero mamaya na kasi kapag nilutuan natin ng sesame oil, mawawala lang yung amoy Mamaya na yun. So ngayon, eto lang muna. Tabi natin yan dyan. Ngayon, isa pang side dish na gusto ko, simpleng-simple, parang ginisang toge lang. Yung toge namin dito, hindi ganun kagandahan. It's not that beautiful. Pero pwede na to. Oh, toge. Tapos asin lang. That's it. Konting luto lang kasi magtutubig yan Isa pang nila, meron silang parang pipino na maasim. Hindi ko alam kung pickle yun, pero ang gagawin ko ditong pipino is yung pipino na paboritong pulutan ni Papa. Suka, asukal, asin, paminta. Bilog-bilog lang na ganyan. Lagay lang natin sa mangkok yan. Timplahan na natin yan. Paminta, suka, asin, asukal, and that's it. Again eto hindi kinuha lang natin yung inspirasyon nito sa mga samgyupsala na nakakain natin. Pero this is definitely Filipinized kasi eto mismo ang pulutan ng papa ko nung 90s, di ba? Ibabagay lang natin yung mga putahe na existing na sa atin, babagay natin sa mode kung paano sila kumain, di ba? Parang ganon. Gawa tayo ng parang ginawa na natin dati to. Hindi talaga siya kimchi, pero parang kimchi na hindi fermented, fresh kimchi pero spring onions ang gagamitin natin. Yung haba-haba. Tapos, gochujang. Wag ko nang anghangan kasi maanghang yung natin yung kanin natin Mainit na tubig. Yan. Asin, asukal, sesame oil. Saluin lang natin yan. Ganyan natin yan. Halo-halo lang. Mamaya, mas lalanta pa ng konti ito. Inaantay na lang natin maluto yung patatas natin. Tapos pwede tayo mag-ihaw. Tapos assemble na tayo. Okay na yung mga natin mga side dish natin. Yung patatas natin, eto na. Natuyuan na at muntik pa nga masunog, di ba? Ngayon, ihaw na lang natin yung set po natin. Mantika lang. Yan. Feeling ko naman, parang kakapit naman yung lasa. Yan. Pahit-pahiran lang natin para, sumarap. Okay na yung set po natin. Ay, ayun nalaglag yung itlog. Medyo konti pa to. Mahirap talaga maluto kapag may laman sa loob. Pero eto mga to, yung mga walang laman, okay na to. Yan. Paano? Plating na natin yan. Mga side dish muna tayo, para. So, yung... Yes, pipi? No pipi. No pipi muna tayo, pare. Yung ating spring onion. Hindi ko alam tawag dyan Tapos, yung ating egots. Sesame oil. May sesame oil yun Yan. Tapos, yung taas patats natin. Ito yung taas patats natin. Tinikman ko na kanina... Tatapon, pre! Tatapon! Yan. Ay, ganyan nga. Yun diba, Yan, ganyan yun Diba? Pwede na to. Kimchi, bubo. Gusto natin yung kanin natin dito. Yung ating fire rice, bulsal, pare. Ayun.
Tapos yung set po natin. Hiwain na natin, syempre. Doon. Ayun, pa hanggang loob, pre. Kita mo yung dilaw, yung atsuete natin. Hindi ko na itotong, pre. Ay, may nakaluwit na itlog. Ay, sayang to. Pangit sa plating yan. Parang isa to sa mga gem ng karagatan, pre. Pakasarap ng itlog. At eto na ang ating bulsal with inasal squid, pare. At ano pa ba kailangan natin gawin? Tikman na natin yan, pero wag yan dyan ang stomach muna. Konti lang. Pag tinan mo yung kanin, alam mong maanghang. Check muna natin tong mga side dish natin. Yung favorite mo. Kuha. Admittedly, kulang ng konting tamis. Diba? Konting tamis pa sana sa akin. Tapos, ito, togi lang naman na ginisa yan. Pero sumusosyal yung lasa pag may sesame oil. No? Spring onions natin. Ito masarap. Pipino, no pipi. Yes, pipi. Yes, pipi. Kulang sa tamis. Pero madali na i-adjust yan. I-adjust yan. Pero para sa dish na to, kailangan yung yung asim. Ano po, maliit-liit dyan. Chaser na agad, pare. Lugan po. The perfect bite. Diba? Dapat di muna ako nag-kimchi kasi hindi ko maramdaman yung anghang nito. Pero gago maanghang. Ganun yung anghang kapag naluto no? Talagang dahan-dahan siya, yung anghang. Diba? Mainit siya. Hindi siya warm. Ngayon, yung pusit mismo, tikman natin. Kasi pinasok natin sa loob, yung kita sa loob, yan, may templado siya, diba? May initial vibe ba siya? Pero mas malakas sana yung initial vibe namin kung mas malakas yung ihawa namin. Kung mas tostado yung puset. Kung mas nasunog pa yung puset, diba? Binlow-torture siya ng konti, pero ang takot ko naman lagi ay ma-overcook yung puset. Mas pipiliin ko to kesa sa tostado yung labas, tapos overcook yung puset. Ngayon, yung kanin natin, technically may squid din tong fire rice natin, di ba? Nilagyan natin ng yung puset. Masarap siya, pre. Rehydrated na Pag kumain ka ng fried rice, ano yung makunat na yun? Tapos luluwa mo yun. Puset. Kain mo niyo, no? Di ba? Masarap siya. Malinam na. Actually, yung puset na yan, ilagay mo yan, isang peraso lang. Ilagay mo yan sa mga putahing kailangan mo ng umami. Sa sabaw. Ang sarap niyan. Kumakatas kasi yan, Kumakatas yan. Pati yung mushroom na dehydrated. Ganon din. Gumagapang yung anghang. Fire rice nga talaga. Pre, Ayan, Fire rice nga talaga, Pwede itong pumasok sa pagkain Pilipino. Diba? And eto, ano ba to? Pre, kanin ulam lang yan Diba? Na maanghang talaga. Ngayon, eto, kuha ba yung inasal vibe? Konti. Ito yung dahilan kung bakit lagi ko sinasabi sa opisina, sana wag puset, sana wag puset, sana wag puset. Kasi yung puset, kahit anong gawin mo, ganyan yung lasa niyan. Diba? Mahirap timplahan yung puset. Kasi nga, dumudulas nga lang sa kanya, diba? Pero, masarap. Okay. Asan yung Korean dito? Kasi clearly, nasa pusit yung yung inasal diba? Pero kasi, hindi naman to. Isang dish to. Hindi. Isang buong package yan, pare. Korean mode of eating to na maraming side dish. Tapos, kinuha nga natin yung paggagawa nila ng fire blank. Alam mo yun? Kung ano man yung pinapaapoy nila. Ano to isa to sa mga medyo mentally taxing na episode para sa akin. Kasi, 3 dish na wala kang control dun sa mga variables ang gagawin mo. Pero nag-e-enjoy ako dito. Natututo ako, natututo kayo. And yun naman siguro yung dahilan kung bakit yung gustong manood ng Ninong Rai, diba? Bukod sa gwapo at malagkit kong mukha. Siyempre, natututo tayo dito, di ba? Malagkit lang, uy. Salamat ka, wala dyan asawa ko. Sumukit sabihin ko sa'yo mo, hindi ako gwapo. Kung ikaw nakakuha ng value sa episode na to, pakiclick ang subscribe. I love you all mga inaanak. Hanggang sa muli, kung meron pa kayong gusto ipagawang content sa amin, mga bagong klaseng content, gusto nyo bugbugin si Alvin content o pakain ng sili si George content o kaya paliguin si Ian content, pakicomment nyo lang sa baba para magawa namin. Kasi alam nyo naman, kaya lang na namin ginagawa to. Kasi gusto namin mag-enjoy kayo, di ba? Yun naman talaga yun. Kung gusto nyong kaltokan ko si Alvin dun sa dating poknat niya, gagawin ko para magka-poknat ulit. Mag-comment kayo, mamigay si Ninong Rai ng pera sa Team Ninong. Wag. Jerome Edric. I love you all mga inaanak hanggang sa muli at ako ay kakain mo na sa besawa. Bakit besawa ko? Sakto, nag-iinit ako. Honey, handa na ako.